Meron palang ganyang pera ang bansa, pero ang PGH, Marlon, walang gamot ang mga pasyente for cancer. Or for all we know, it's not just the Cancer Institute or the Cancer Center. Paano yung mga nagpapadialysis? Paano yung may iba pang mga dinaramdam sa kanilang mga bypass surgery and things like that? Walang budget ang health sector, Marlon. Huwag natin kalimutan, nagyabang ang isang Marcos Jr. kamakailan lang na zero billing. Asan yung zero billing na yun? Hanggang ngayon po, maraming pamilya, nag-iikawos ng pamilya ang namumblema. Paano, saan sila bibili ng pampagamot sa kamag-anak o mahal nila sa buhay na nakaratay ngayon sa iba't ibang pagamutan. So yung zero billing na yun na ipinangako ng isang Marcos Jr., walang iniwan din ito sa ipinangako ng Marcos Jr. na ibabalik yung 60 billion pesos para sa PhilHealth. Ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, budol ang lahat ng pinagsasabi at pangako ng isang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil na rin siguro sa impluwensya ng ipinagbabawal na G. Alam mo, diyan nagtalo si Senator Alan Peter Cayetano at si Ted Herbosa sa pagdinig ng billing sa pagdinig ng budget ng DOH, kung saan pinaexplika niya, Marlon, yung very shady and confusing marketing ng DOH na no balance billing. No balance, pero pagkalabas mo, meron kang babayaran. Wala na dapat supposedly balance. It should be equivalent to a zero billing, or it should be, in layman's term, free medication or free health care for everyone. It's as simple as that. Tapos paglabas mo, meron kang 30,000 na kailangan bayaran. No billing nga dapat eh. Di ba? No balance, no billing, zero billing, no payment, free. Use the word free. Para ang isang mamamayang Pilipino, Marlon, magkaroon ng investment sa sarili. Kasi Marlon, ang Pilipino ngayon, iisang tabi niya ang health niya para lang sa ibang bagay. Dahil takot magkasakit. Unang-una, takot magkasakit. Pangalawa, takot magpa-doktor dahil takot malaman na maaaring ako pala ay may sakit. May kilala akong ganyan. Oo, di ba? Yung kausap ko ba kayo? Anong tawag bro? Yung sinindihan yung kandila sa simbahan. Advent, di ba? Oo. Nagsindi na ng isang kandila sa misa kahapon. Ang catch talaga yung simbahan Katoliko. Full force. Di ba? Hindi yung ngayon lang ako na-disappoint. Kasi Marlon, di ba? Bilang ang tawag dito, sarado Katoliko. Alam mo yung mula pagkabata, na-introduce ka sa rosaryo, na bubuin mo ang rosaryo, hindi ko pwedeng yung first mystery muna ha, kasi kakain ako mamaya na yung second mystery. Bubuin mo yan, at pagkatapos yung akala mong buo na, mananawagan sa pinakamaraming pangalan ng santo. Sasagot ka niyang pray for us. Yung litanya, di ba? Tapos sasagot ka ng pray for us, pray for us. So akala mo tapos na, hihirit pa yan ng personal prayers, Marlon. Sa personal prayers na yon ng pamilya, meron pa dyan tatlong Hail Marys, di ba? So, tapos doon pa lang matatapos. Tapos pinag-aral ka talaga sa Catholic school na ganun din. Every time magsisimula ang per subject, Marlon, per subject, hindi man yung one prayer for the whole afternoon. Per subject, different teacher, another dasal yan. Pagkatapos ng klase, nung oras na, dasal na naman yan, di ba? Tapos yung may first communion, lahat, Marlon, meron pa kami, dahil meron kami Mary Like dress. Alam mo yung meron kami iba sa Mary Like dress, we have to dress the dress as in bestida. Okay, yung first communion. Yung hindi basta we call it Mary Like dress, pero long dresses yon, skirts. Tapos basta dress, iba pa yung gala uniform nyo kapag first Friday, mga ganon. Tapos ngayon, lumaki ka na yun ang paniwala mo, yun ang in-instill sa'yo, yun ang practice mo, and here you are hoping that your church or your faith will, hindi faith yung religion will be your ally pagdating sa mga ganitong bagay. Tapos biglang wala sila, no? Yung broken na hearted ka, no? Kwento mo rin yung pagiging spiritual sa Catholic, yung align mo. Ako pam kasi ang lolo ko dating Pulis Maynila. Kalimitan yung mga sinauna, yung mga nagre-retirong pulis, nagkukursilyo. Ano yung kursilyo? Kursilyo, yung mga decolores. Although hindi ko inabot yung mga ate ko. Di ba underwear yun? Hindi, kursilyo. Carponcilyo yun eh. Carponcilyo. Yung dekora ng San Pedro, may ganun pa sila eh. Nakakayak yun. And doon ko nga unang nalaman kung ano yung manyanite. Kasi yung mga candidate doon sa kursilyong yun, haharanahin sila sa isang madaling araw, gigisingin sila. Tapos, madaling araw, nandun yung mga kamag-anak, may mga kandila, mag-iiyakan yun. And maliban doon, Pam, sa amin sa Santa Mesa, naging sakristan. Sa Holy Redeemer, Paris. Diyan sa may Araneta ko. Tapos, nag-Legion of Mary pa ako. Although sa public school kasi, ayun, nag-choir ako sa school.
nagkano rin. Tapos yung anak ko, yun ang talagang, di ba, Busconia na. Ang ano ron, so yung sinasabi mo yung sa Rosary, required, alam ko required sa mga Catholic school yung marunong ka mag-rosaryo eh. Kasi nung unang naglilid na ng prayer yung anak ko, nasa grade school pa lang, natutuwa na kami. Ang sarap pakiramdam na siya yung nag-i-start ng prayer leader. Yun, di ba? Ang sarap sa pakiramdam bilang magulang. Kami naman, ako hanggang ngayon, kahit papano, medyo kabisado ko pa yung mga sagot. Yung pananampalataya, nagtuloy-tuloy hanggang paglaki. Ang catch lang, dahil nga, nung bata tayo, hindi pa natin nararamdaman kung gaano humahalo sa politika ang simbahang Katoliko. Maliban na lang, noong 1986, EDSA People Power 1, na kung saan nanawagan ng isang Jaime Cardinal Sin, doon na natin na nakita, na observe na ganito ka-impluwensya ang religious sector. Ang catch lang, Pam, sila na mismo sila na mismo sa simbahang Katoliko, binubudol nila yung kanilang mga parishioner. Tama yung naunang sinabi ng isang attorney Vic Rodriguez. Puro kayo panawagan. Dahil Katoliko rin naman siya. And doon sa parishioner niya, na puro kayo panawagan na ikulong yung mga kurap. Bakit hindi nyo pangalanan kung sino yung mga dapat ikulong? Kung sino yung mga dapat panagutin? And, Pam, ang pinakahuli, dapat magsalita rin sila patungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na G. Sabi ni General Pokis, isa siyang Air Force siya, isa siyang piloto. Papayag ba kayo na ang isang piloto gumagamit ng babawal na G, tapos sasakay kayo sa eroplano na ang magiging piloto, yung drugista? Yun eh. Ang pinaka-bottom line dito, masyadong selective, and sila mismo, yung kaparian mismo, sila na mismo ang pasimuno ng pambubudol kung ano ang dapat paniwalaan at kung ano ang dapat panindigan sa usaping politika. Kaya nga sabi ko kahapon, Marlon, maraming sumigaw kahapon na pagkalakas-lakas na walang boses. If you get what I mean, di ba? Nandyan kayo nagsusumigaw, ang lalakas ng boses nyo, pero wala kayong boses. When I say walang boses, wala kayong pangalan. And sumigaw man kayo ng pangalan na dapat ninyo sanang panagutin, maling pangalan, sa maling paniniwala para sa akusasyon doon sa pangalan na sinisigaw ninyo. Marlon, hindi ko lang mapalagpas. Kasi si Tweety Bird ulit-ulit, hindi po ako nakagluta. Hindi rin po ako nasobrahan ng gluta. Bago po ang camera ko, hindi ko po ay alam i-adjust ang settings. Ha, Tweety Bird? Oy, Tweety Bird, hindi pa naiinom ni Pam, sigurado ako. Hindi pa nga naiinom eh. Hindi pa naiinom. Kayo, sigurado, kahapon lang. Tigilan mo ko sa gluta. Natural to. Built-in. Built-in to. Huwag mo inaano dyan. Bigil ako sa'yo. Ulit-ulit siya sobrahan. Tapos i-edit niya kasi mali yung spelling. Ando na naman. Ay, hindi ako nakaano. Well, anyway, yun nga, maraming sumisigaw, maraming boses. Napakalakas ng mga sigaw, pero mga walang boses. Kasi tapos mali. Ang masaklap pa, Pam, sila mismo, na sila dapat ang nagtuturo ng tama. Ay, sila mismo yung pasimuno pa na isigaw yung mali. Alam naman na ang issue ay tungkol sa anomalya sa paggamit ng pondo sa baha, sa infrastructure project at yung ghost project. Aba, talagang idinidikit pa yung confidential fund kumpara naman kay Vice President Sara Duterte. Halatang-halata yung direksyon nila eh. Halatang-halata at minsan mapapaisip ka, ano ba to? Sumisigaw ba talaga kayo ng nararamdaman nyo o gusto nyo lamang guluhin yung naratibo? Dahil patuloy ang galit ng sambayan ng Pilipino at palaki ng palaki ang bilang na talagang minumura na halos ang First Family dahil sa maling handling ng corruption at talamak na corruption. Ang issue mismo ay ang mag-asawang Marcos, pati si Sandro. Guguloy nila yung issue, guguloy nila, ipapasok nila yung naratibo na dapat pati ang isang Vice President Sara Duterte patalsikin. Kasi nga, ito yung lagi natin pinagpipilitan na kung hindi yung corrupt nila, sige, yung corrupt na lang ng pangkasalukuyan. Kesa maupo tayo at magkaroon na naman ng type of leadership ng isang klase ng Duterte na walang makapangurap. Alam mo kaya nga ganito kagahaman, Marlon, ang halaga ng mga nakaw sa kaban ng bayan eh. Gutom na gutom sila for 6 years during Duterte's period. Diba? Tapos ngayon takot na takot silang maibalik dahil magugutom na naman sila. Hindi natin maintindihan dito kung ano ba yung klase ng gutom. Maganda naman ang ekonomiya kung maayos ang namumuno. Ano gusto nyo? Yung makapanglamang kayo dahil gusto nyo ang lahat ng trilyong halaga nasa inyo at wala sa bansa. Paano iba? Paano iikot ang pera kung ganyan na ang gusto ninyo solo? Ang laki ng takot nila, no? Pagka ang isang Vice President Sara Duterte na ang nasa palasyo ng Malacanang. Takot sila kasi alam nila na hindi nila kayang kontrolin at hindi nila kayang bilugin ang isang Sara Duterte. Kaya naniniwala ko, pero Pama, ang catch dito ginastusan nila. Sobra yung preparasyon nila at sobra yung pangikayat nila. Pero mangilan-ngilan lang sila kapon. Yung trillion peso March na sinasabi nila, parang 3,000 lang din sila.
Binulsa, kung may budget man yan na trillion, Marlon, binulsa nila. Actually, Pam, naniniwala ako na kaya ganun humimpis yung dumagsa doon sa panawagan nilang kilos protesta, yung ginagawa lang rally sa White Plains, sa Luneta, naapektuhan to nung dapat sana mga supporter nila. Kasi kasama sa isinisigaw nila ay Marcos Duterte, na dapat Marcos lang. Ibig sabihin, ultimo mga kasama nila sa Dilawan, Pinklawan at teroristang komunista at simbahang Katoliko mismo. Naniniwala na masyadong trying hard, masyadong pilit pag isinama nyo sa issue ng flood control scam ang isang Vice President Sara Duterte. And wag natin kalimutan, Pam, ultimo ang isang anak na kongresista ni Senadora Loren Legarda na kaalyado ng Administrasyong Marcos sa isang interview sa mainstream media. Pilit tinatanong, ang sabi ng isang Congressman Libiste, sabi niya lahat po ng nasa gobyerno may insertion. So ikakanal yung tanong niya. Ibig sabihin, pati ang Vice President Sara Duterte. Categorically, sinabi ng isang batang kongresista from Batangas na si BP lang po ang walang insertion. So dahil dun sa sagot na yon, iniba yung tanong. Iniba para hindi ma-play up yung ganong klaseng naratibo. So sila mismo at naniniwala ako, kaya hindi naging matagumpay yung ginawa nilang pag-aaklas, pagkilos protesta sa White Plains at Luneta. Kaya hindi nakatanggap ng maraming suporta. Kasi trying hard at pilit na pilit at alam talagang wala sa hulog yung panawagan nyo na Marcos Duterte resign. Dapat Marcos resign lang. And Marcos, air follicle drug test na. Na yan naman ang isinigaw, Pam, noong mga kasamahan natin sa Liwasang Bonifacio na buong tapang nagmarcha patungong Mindiola at gayon din yung mga kasamahan natin na nasa EDSA Shine, sa Ortigas, EDSA. Yun nga, Marlon, balik lang din natin dyan sa sinabi ni Kong Leviste, no, na si VP Sara ay walang insertion sa budget. Una na natin siyang narinig at pinandirihan yung ganyang practice nung maayos-ayos pa sila with Martin Romualdez, no, bago sila talaga nagkakiskisan at nag-break ng relasyon nila. Yung pinuntahan siya sa DepEd, Marlon, para tanungin ano ang atin dyan pagdating doon sa insertions nga. Tapos sabi niya wala siyang ibibigay at ayoko ng ganyan, parang let me just work, let me do my job. Una na niyang diniklara sa ganung paraan yung pagiging straightforward niya pagdating sa paggasta ng kaban ng bayan. And of course, nandiyan din yung record niya from COA na 3 consecutive years, Marlon. 3 consecutive years siya ay laging merong clearance from COA na maganda at maayos ang kanilang paggamit ng kaban ng bayan. At unang-una, ang ipapaalala din natin sa sambayan ng Pilipino at lalong-lalo na sa simbahang Katoliko, it's our turn this time na kayo ho ang pangaralan. Iba ho ang halaga ng milyon sa halaga ng bilyon. Ilang milyon ho ang nakapaloob sa 1 bilyon? Napakalaki po ng diferensya. Ang 125 million na inyong ini-issue kay Vice President Sara Duterte or Office of the Vice President, ito po ay merong COA audit na maayos niyang nagastos at maayos niyang nagasta. So this time, and given that COA audit, Marlon, ang tanong kasi dyan is, yung naka-archive ngayon na impeachment record niya. Oo. Sa Supreme Court at sa Senate. Nasa Senate. Yun kapag inan-archive yun, let's say, kunin mo ulit sa shelf mo, ayan, nasa likod natin ng mga libro, sige, naka-archive lang naman, kunin ko nga yung impeachment ni VP Sara. What will now make of that kung yung COA naglabas na nga ng sinasabing papeles at sinasabing maayos mong nagawa? Does that impeachment document make it still valid for VP Sara to be impeached? Yun yung tanong ko. Actually, yun yung tanong ko. Actually, Pam, kaya naka-archive yun kasi nag-apila yung mga kritiko ni VP Sara sa Supreme Court. Gusto nilang pabaliktarin yung unanimous decision ng mga maestrado. And kapag nagdesisyon na sige, i-proceed, ituloy yung binaliktad, yung nauna nilang unanimous na desisyon na walang basehan, walang merito at hindi unconstitutional yung impeachment kay VP Sara dahil sa mga iba't ibang klase ng ground. Doon pa lang nila kukunin sa Senado yung archive. Ang catch dito, Pam, kaya nila pilit hanggang ngayon kasi December na, pilit nilang sinasalpak yung naratibo na sangkot sa anomalya. Di umano, kahit na-clear na ng Court of Commission on Audit ang VP Sara. Pilit nila ngayong pinapasok yung naratibong to para ma-stretch nila hanggang February. Dahil alam natin at asahan natin, pag tungtong ng February, mag-aagawan niya mga yan para maisampa uli ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang problema lang ng mga kurimaw na to, hindi nila malililang yung taong bayan. Kasi ang galit po ng taong bayan na hanggang ngayon, magpapasko, ilan ang namatay, ilan ang nasawi dahil sa baha. Ilan ang ari-arian na hanggang ngayon, ilan din sa kanila ang walang bahay. Ilan din sa kanila na hanggang ngayon, yung inuulugan nilang kotse,
baha pa rin at hindi nila mapaandar, mapa-start, yung galit nasa issue ng infrastructure, nasa issue ng ghost project, at nasa issue ng flood control projects. At nasa issue ng halaga ng mga bagay na yan na meron palang ganyang pera ang bansa, pero ang PGH, Marlon, walang gamot ang mga pasyente for cancer. Or for all we know, it's not just the Cancer Institute or the Cancer Center. Paano yung mga nagpapadialysis? Paano yung may iba pang mga dinaramdam sa kanilang mga bypass surgery and things like that? Walang budget ang health sector, Marlon. Wag natin kalimutan, nagyabang ang isang Marcos Jr. kamakailan lang na zero billing. Asan yung zero billing na yun? Hanggang ngayon po, maraming pamilya, nag-iikawos ng pamilya ang namumblema. Paano, saan sila bibili ng pampagamot sa kamag-anak o mahal nila sa buhay na nakaratay ngayon sa iba't ibang pagamutan. So yung zero billing na yun na ipinangako ng isang Marcos Jr., walang iniwan din ito sa ipinangako ng Marcos Jr. na ibabalik yung 60 billion pesos para sa PhilHealth. Ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, putol ang lahat ng pinagsasabi at pangako ng isang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil na rin siguro sa impluwensya ng ipinagbabawal na G. Alam mo, diyan nagtalo si Senator Alan Peter Cayetano at si Ted Herbosa sa pagdinig ng billing sa pagdinig ng budget ng DOH, kung saan pina-explica niya, Marlon, yung very shady and confusing marketing ng DOH na no balance billing. No balance, pero pagkalabas mo, meron kang babayaran. Wala na dapat supposedly balance. It should be equivalent to a zero billing, or it should be, in layman's term, free medication or free healthcare for everyone. It's as simple as that. Tapos paglabas mo, meron kang 30 mil na kailangan bayaran. No billing nga dapat eh. Di ba? No balance, no billing, zero billing, no payment, free. Use the word free. Para ang isang mamamayang Pilipino, Marlon, magkaroon ng investment sa sarili. Kasi Marlon, ang Pilipino ngayon, iisang tabi niya ang health niya para lang sa ibang bagay. Dahil takot magkasakit. Unang-una, takot magkasakit. Pangalawa, takot magpa-doktor dahil takot malaman na maaaring ako pala ay may sakit. May kilala akong ganyan. Oh, di ba? Ikausap ko ba kayo? Di ba? Nakakabwisit kayo sa totoo lang. Alam mo, bago natin makalimutan alam niyo ang common denominator ng isang Martin Romualdez, ng isang Boying Remulla, at ng isang Ted Herbosa. Magkakabrad po sila sa Upsilon Sigma Pi fraternity. So, magkakabrad yung mga yan. So, alam na natin kung anong direction na to. And, ang pinag-uusapan natin, issue pa lang ng korupsyon sa DPWH at saka insertion. Hindi pa rito nahalungkat yung issue rin ng talamak na korupsyon sa Department of Health mismo. Sa BIR din, Marlon, yung letter of yung LOA nila na yan, di ba? Yan ba ang dahilan kung bakit nagbago ng BIR commissioner? Isa. Pero may ibang kwento. May ibang kwento. Kasi may ibang gustong umupo. May grupong nagdemand. Pero nilagay doon, may pwesto doon na hindi niya binigyan ng pwesto, may impluwensya pala yun. Yung in-appoint na yun. May grupong nagdemand ng pwestong yun? Hiningi yung ulo ng commissioner dati? Meron. May ganong angulo. May ganong angulo pa. Ang ano naman ng grupong yan, ang kapangyarihan naman para ma-demand na, parang nag-window shopping, I want that post. Ma'am, it's not available eh. It's sold na po. I don't care, I want that post. Ganon? Grabe, no? Yeah. Yun ang malungkot dyan. And Pam, speaking of Remulla, may dynamic sila ni Bersamin. Kaya wag mo natin kalimutan Dapat Is it a good one or a bad one? Yung dynamics nila, good or bad? May kiskisan sila. Kiskisan sila. Pareho silang nag-aagawan ng candy. Ng kaninang candy yan. And bakit Marlon? Yung candy ba na yun available lang kung saan? Hindi ba siya nabibili sa iba? Bakit kailangan pag-agawan? Sa gobyerno, ang daming candy bawat departamento. Sa gobyerno, ang daming pagkakaperahan bawat departamento. And nagkakaagawan sila ng kanilang teritoryo. Snake pit, no? Grabe. Tapos dog eat dog. Pinanggit ko na rin naman ang Lucas Bersamin. Huwag natin kalimutan, huwag natin tigilan ang isang Lucas Bersamin na ang decision mo at na rin ang decision ng palasyo kung tutuluyan bang kasuhan yung apo niya na si Adrian Bersamin. Kasi ang nangyari nito, dahil may pag-uusap na ang isang Lucas Bersamin at saka Ferdinand Bongbong Marcos, hindi na magsasalita daw ang Lucas Bersamin. Kaya lang, pinangalanan ang apo ni Bersamin at pinangalanan mismo ang dating executive secretary ng isang Yusek Bernardo na nagbigay ng kanyang statement sa Senate Blue Ribbon Committee. So ano yun? Lalagpasan yun? Yung pangalan na yun? Ano yun? Hindi kakasuhan yun?
Di ba? And kung yun, Marlon, kung ang usapan naman buy one take one yung, di ba sabi nag-usap sila ni Marcos at saka ni and Bersamin. Bakit si Bersamin iiwan pa ba niya yung apo niya? At sabihin siya na lang siya na lang, wag lang ako dahil mas may pangalan ako, mas may reputasyon ako, dati akong ganito. Ilalaglag pa ba niya? At hindi papayag ang isang Lucas Bersamin. Dati kang Chief Justice. Tapos ngayon bagman lang ang papel mo. Ha? Dati kang Chief Justice, tapos ngayon pasimuno ka ng singit at taga, di ba? Ilang taong ka na, ibig sabihin, corrupt ka pa rin. What do you mean hindi siya papayag? What do you mean hindi siya papayag? Saan siya hindi papayag? Ilalaglag yung apo niya. Hindi siya papayag. Kaya lang, paano nila i-reconcile yung testimony ng isang Yusek Bernardo kung saan pinangalanan at mismong senador, Ping Lacson pa ang nagbanggit sa apo mismo ni E.S. Bersamin. Kaya nga sabi ko, wag natin itong pantanan, wag natin tigilan, ibalik natin at singilin natin sila sa isyong ito kasi habang binabago nila ang naratibo, nakakalimutan na po natin yung iba't ibang personalidad na involved na ginamit nila at kasabwat nila para lamang mabuo ang sindikatong ito sa pagnanakaw sa multi-billion pisong insertion. I just want to go back to Bersamin, yung issue na yan, na ang sinasabi mo, paano i-reconcile yung accusation sa kanya versus dun sa statement ni Bernardo. Ang tanong ko kasi dito, hindi yung i-reconcile Ano ang willing mong gawin para patunayan talaga na ang sarili mo ay hindi involved? Hindi mo na kasi mababago kung ano yung salita o salaysay na naisulat na Ang pwede mong, kasi that's already on record, that's on national TV, said under oath. Hindi mo na kayang ibahin yon. Ang kaya mo na lang gawin ipresenta ang mga datos na meron ka at katotohanan ng istorya na meron ka para patunayan na hindi ako iyan. Hindi iyan yung pamangkin ko. I do not buy the idea na ang paglilinis mo ng pangalan mo pagbubura naman ng salaysay ng ibang tao. At malabo yun. Malabo mangyari. Pag natumbok mo, kaya sabi ko nga, binabago nila naratibo para makalimutan to. Yung ganong klaseng testimony. Yung ganong klaseng payag. Kasi pag nakalimutan na to, ibig sabihin, quits na tayo, amanos na tayo. Walang banggitan ng pangalang Bersamin, wala ring iniwan to nung una, tinangka nila sa Senado na walang banggitan ng Martin Romualdez. Talagang sumabog. Ayan, yan ang kaganapan diyan, Pam. And babalik ko lang, dapat mismong si Saldico, Pam, ang nagbanggit din sa kanila, di ba? And Pam, sana ang susunod na video ng isang Saldico tungkol dun sa DepEd para mapahiya itong mga nananawagan na dapat kasama sa mag-resign ng isang Vice President Sara Duterte. Sana patotohanan ng isang Saldico na tinangka nilang kamkamin ang proyekto sa Department of Education noong concurrent secretary pa ang Vice President Sara Duterte. Kasi yan, Marlon, makikita mo naman sa aura ng isang Vice President Sara na alam mo wala siyang ginagawa. Kasi she can easily face people na wala siyang iniilagan, wala siyang iniiwasang mga tanong. Kapag masasabi ang tanong, sasagutin niya kung pwedeng sagutin. Hindi niya sasagutin kung hindi pwedeng sagutin. For no other excuse but for some legal reasons. Let's say yung sa father niya, anong ganito, she cannot talk kasi hindi siya legal and all. So, yung hindi niya iwasan, she will allow the media personnel to ask questions, but she will politely decline kung hindi niya pwedeng sagutin. I mean, what I'm trying to say here is, she is a personality na accessible. Hindi yung kagaya nito na, where is Lisa Marcos now during these issues na meron tayo sa kay Tantoco? Where is Lisa Marcos para sagutin yung issue ng ganitong sinasabi ni Zaldico? Kasi Marlon, ako, pag sinabi mong si Pam nung PCO, may ginurguryan na staff, I will, lalabas ako, talagang I will call you out and tell me, present the body, saan ko nilibing, saan ko ginawa, paano ko ginawa, sino mga kasama ko, and kaya ko bang gawin yun? Pagtatanggol ko yung sarili ko, but where are they now? Where is Lisa Marcos to answer all these questions? Di ba? Si VP Sara, andyan, nalalapitan mo, di ba? Nayayakap pa nga ng mga batang musmus, di ba? Tama ka na, tumbok mo. Kaya ang lakas ng loob ng isang VP Sara na magpa-interview. Kasi siguro tayo, at lalo siya mismo sarili niya, katawan niya sigurado siya na hindi siya humiko, hindi siya nangurak, at hindi siya nangurakot, at hindi siya nakinabang, o wala siyang insertion sa issue ng flood control o ano pa mang budget, di ba? And ipasok ko lang, isegue ko lang sa Senado at Kongreso. Ito mapapansin natin, bakit ang isang Senator Dante Marcoleta lang ang nagsasalita? Kasi wala pa siya, at sigurado tayo, nung congressman siya, hindi rin siya humiko at hindi rin siya kasabwat sa insertion o anumang budget amendments. Di ba? And bakit yung ibang senador, kalyado o hindi man ng Administrasyong Duterte, nagsasawalang kibo? Bakit din ang Quadcom nananahimik ngayon na pagkatapang-tapang ang iingay sa issue ng 125 million confidential fund ng isang Vice President Sara Duterte? Bakit ngayon tahimik sila? Walang kibo sila. Kasi lahat sila namantikaan, lahat sila nadungisan ang mga kamay dahil nakinabang.
Si VP Sara yung tipo ng principal, Marlon, na mala Attorney Vic Rodriguez, na you can ask me anything, no holds barred, di ba? Kasi with Marcos during our time, filter mo yung i-feed mo kung ano yung mga itatanong, tapos yung sa feed na tanong mong yon, meron ka ng proposed answers na ibinibigay sa kanya. Advanced questions ba, di ba? Hingin mo sa isang news outfit kung ano, advanced questions mo pahingi. 'Di ba? So may ganun, may takot na kapag nawala siya sa script, lagot ka na ikaw na media officer, 'di ba? Yeah. Oo, malalagot ka talaga. So with Vice President Sara Duterte, kahit anong tanong mo, no matter how awkward yan, no matter kung yan yung tanong na it has to do with budget, hindi nga niya iniiwasan ng tanong na budget, Marlon Because kahit nakapikit ang kanyang mata, alam niya sa sarili niya na hindi siya humipo ng kaban ng bayan para siya ay akusahan unfairly ng ginagawa ng marami ngayon. Diba? Yeah, tama, Pam. And bago ko lang makalimutan, Pam, yung ano yung napansin nyo kahapon doon sa rally, kabi-kabila? Ang napansin ko agad, yung mainstream media. Grabe yung live feed nila, no? Live feed nila sa kaganapan sa Luneta at live feed nila sa kaganapan sa White Plains. Tapos yung kaganapan sa EDSA Shine, sa kahigit lalo kaganapan sa Liwasan Bonifacio hanggang Mindiola, tipid na tipid yung coverage. At minsan, may interviewin sila, talagang isusubo nila yung tanong. Kung dapat ba kasama magbitiw ang isang Vice President Sara Duterte. Pilit nilang kinakanal at pilit nilang pinapasok ang naratibo na dapat kasama rin mag-resign ng isang Vice President Sara Duterte. Ang catch pa rito, nung pumasok na yung Save the Philippines movement from Liwasan Bonifacio hanggang Recto sa Bukana ng Mindiola, ang naratibo nila Marcos, Duterte supporters. Ayaw nilang banggitin yung hair follicle drug test, ayaw nilang banggitin lalo yung Marcos resign. Bihirang-bihira napipilitan lang sila. Ganyan ka-bias ang mainstream media. At doon naman sa mga live feed nila, sa kuha sa White Plains, dahil alam nila na manipis sila, ganun din sa Luneta. Talagang tight shot, Pam. Bigla natin naalala naalala mo yung campaign rally ng isang Leni Robredo? Yung top shot, yung aerial shot, di ba? Oo. Yung sibuyas, doon nag-start yung sibuyas, di ba? Dinadaya nila na may logo. And eto, talagang yung angulo lang nila para mukha silang marami. Pero what do we still expect of the mainstream media? To be honest, ako, yung frustration kasi natin, kailangan din nating iset. Yun, na-frustrate tayo sa bagay na alam naman na nating niloloko tayo. If we keep allowing ourselves to be frustrated like that, ibig sabihin, hindi rin tayo nag-grow as consumer ng mga messages. We just need to choose kung sino yung kakampi talagang na mamamahayag. Ako, hindi ako napro-frustrate. Kunikwento ko lang to. Para lalo lang na, para malaman nila na alam na namin yung bulok na style nyo. Alam namin yung katarantaduhan nyo. Na pati kayo, pinagtatakpan nyo yung maanumalyang pinaggagawa ng administrasyong ito. At dahil pinagtatakpan nyo yan, kulang na lang sabihin namin na pati kayo kasabwat ng administrasyong ito. Pero frustration wala na. Tawanan ko na lang yan. Oo, bahala kayo dyan, di ba? At least, ang gagaling, Pam. Yung mga vloggers, ang sisipag at talaga ang tatapang. Nakakahanga, nakakabilib at kasama yung at talagang nangunguna sa kanila pumapaang puso mula sa puso para sa bayan yung ginagawa nilang coverage kahapon. Galing. And for all we know, Marlon, ang na-frustrate ngayon ang mainstream media because yung booking ka na, pero kailangan mo pa rin ituloy kung ano ang naratibo mo, natutulog ka na, papanaginipan mo na kung paano ka mag-i-spin ng headlines for the next morning. Yung kumakain ka pero yung hindi mo na-i-enjoy ang pagkain mo because as a media personnel, meron kang sinusunod na higher ups na merong gustong naratibo na dapat yun din ang inyong sinasambit kapag kayo ay nakaharap na sa camera. And for all we know, Marlon, ang mga kasi ang let's say the newscasters, they're readers sila ng news. Kung ano man ang lumalabas sa prompter, yun ang kanilang babasahin. Yung iba nga, minsan Marlon, makikita mo may mga expression na parang kulang na lang mag-disclaimer na binabasa ko lang Or yung iba live nagsasabi, tayo nagbabasa lang ng balita. Yeah. 'Di ba? Yung mga ganun. Tama. Kaya lang kaya lang nandiyan yung desire natin na sana gawin nila kung ano yung kanilang tungkulin bilang fourth estate, na tinatawag natin, na sila dapat ang kakampi sa pagpapahayag ng mga impormasyon na patas, totoo. Sana yung ganun, kaya lang, wala, frustrated nga tayo Anong magagawa natin? Ito na new normal ngayon, Pam. Na dapat yung mainstream media na silang nagsasabi ng katotohanan, nagpapaabot ng mahalagang impormasyon sa taong bayan, sila pa ngayon ang nagbibigay ng mali, peke at baluktot na balita. And they are the same people na ang pagpapakilala sa kanilang sarili ay angat sila sa new media,
Sa new media, when we say new media, it's the social media. Angat sila sa mga taong, angat sila sa vloggers, angat sila kung sinong influencer, di ba? Because what they're used to is the traditional way of sharing the news, which is yan, may camera, may TV, naka-makeup, naka-ganito, edited, blah blah blah. Ganyan sila. At ang pakiwari nila sa sarili nila, Marlon, sila ang may formal na pinag-aralan. Di ba yan lagi, may pinag-aralan kayo. Para bang ikaw, ako, at iba dyan, mga walang pinag-aralan. Ganun ba? Yun ang utak oligarko. Yun ang utak ng mga super-duper trilyonaryo, bilyonaryo na mayayaman. Etong mga to, ang feeling nila, sila yung God's gift to journalism. Kaya kung tingnan nila, yung mga vlogger ngayon, mga second-class citizen lang sa hanay ng pagbabalita at sa hanay ng paglalahad ng istorya at kaganapan sa lipunan. Pero tingnan mo, yung tapang na meron ng vloggers na mag-call out ng live news sa isang, let's say sa Mendiola last time, Marlon, noong September, di ba? Kinall out ng isang citizen na parang, hoy, mali yung tapang nasa tao na eh. Kasi yung kasinungalingan, unfortunately, Marlon, ang kasinungalingan, ang nagsasabi nun, siya yung may hawak na mikropono. Siya yung mas malakas ang boses. Kaya minsan natatalo yung mahihina ang boses. At yung mahihina ang boses na kagaya natin, mas matalino tayo eh. Kaya meron tayong ibang paraan, may iba tayong avenue, may iba tayong channel para ilabas naman kung ano yung totoo naman sana. Kasi ang nagda-drive sa kanila, Pam. Money. Nagda-drive sa kanila pera. Ang nagda-drive sa kanila yung paniwala nila na ito lang ang matino. Tapos ang tingin nila, dahil nga palamura ang isang PRRD, tapos ang tingin nila na hindi obra ang isang Vice President Sara Duterte, na hindi kailangan makipagplastikan sa media, ang tingin nila na hindi na dapat bumalik pa ang mga Duterte sa palasyo ng mga. Samantalang, yung mga bagong vloggers ngayon, ito yung tinatawag na new media, ang gamit nila talaga pa maliban sa tapang nila sa pagiging maysog nila, yung puso at pagmamahal sa bayan, may pinag-aralan man sila o wala. Dahil ang importante po sa pagpapaabot ng tama, tunay na impormasyon sa ating mga kababayan ay importante yung gagamitan mo na ng puso. And shout out sa kuya at ate natin na nag-cover kahapon sa Liwasan Bonifacio, Mendiola at sa EDSA Show. Totoo. So sana tuloy-tuloy lang ang paggamit ng puso. Ngayon nga Marlon, December 1st, maraming nang nagtatanong at nagbibilang. From the time na alam mo yung nagpakungwaring hero ang isang Marcos Jr. na siya ako ang nagsimula ng lahat ng ito at ako ang tatapos. December 1 na Marcos, wala ka pang napapakulong, yung sarili mo malaya pa ha, tatandaan mo yan. Nakakailang pagdinig na ang ICC. ICC International Criminal Court. Oo. 4 since March, June, di ba? Baki-correct nyo ako. Pansinin natin. Ang ICC nakakailang pagdinig na at nakakailang desisyon na. Pero po, yung mga kagalang-galang nating maestrado sa Supreme Court, wala pa tayong naririnig uli na pagdinig at wala pa rin tayong nakikita at nababalita na may desisyon sila patungkol sa mga isinampang petisyon. Ano yung mas mabilis kumilos ang ICC kaysa sa SC? Nakakalungkot ka. Tapos na ang taon, pipirmahan ng muli ang GAA 2026. Ano nang nangyari doon sa nakapetition diyan na BICAM 2025, di ba? Hindi niyo na tinuloy hindi na ninyo tinuloy yung oral argument. Parang siya Marlon, para siyang isang agri-smuggling hearing na naglaho dahil pinahinto. So parang hindi nila alam yung salitang sense of urgency. Nakakalungkot. Wala sila na napaka-importante ngayon yan, higit lalo at pera ng sambayan ng Pilipino ang sinasalaula, ang nilalapastangan, ginagahasa at talagang kinukulimbat. And take note bago tayo mag-end live. Yung sinuling pera ni Alcantara, magkano yun? 110 million pesos. And kulang pa yun kasi ang pangako niya ay 300 million pesos, di ba? Ibig sabihin, itong DPWH regional director sa DPWH Bulacan kumita ng ganon. What more pa ang kinita ng mga proponent na congressman, senador, at yung mga department head o department secretaries mula sa DBM, di ba? Kahit sa COA, bakit nagbubulag-bulagan kayo? And yun ang malungkot. Actually, hindi ko kahit wag ka na magsoli, sa totoo lang, sa personal opinion ko hindi kasi maganda yung siniset na example na bilyon ang ninakaw mo, milyon lang ang isosoli mo. Tingnan mo yung mga diskaya. Ano ang binalik nila? Sasakyan nila? Anong value niyan? Kailangan mo pang i-auction? Saan mapupunta ang pinagbentahan? Yung akin is you cannot set an example that you can corrupt billions of amount and only return millions. No? Iyon na yan. Gamitin kong pamparikit para sunugin ang lahi mo. Promise. You cannot do that.
Kung magsosoli ka, isoli mo lahat. Kung hindi mo maisoli lahat, at least ilapit mo sa letter B. Huwag mo kaming dalhin sa milyon lang. Ibalik mo yung B, 110, tapos ang ini-expect 300. Magkano yung nanakaw mo? Yung 300M nga na yan, pinapatalo mo lang sa ano tawag doon? Sugal? Ano yung kasino? Pinapatalo mo lang sa kasino, tapos ngayon sasabihin mo, ibabalik mo. And now, what does that now make you? A hero? What? Robin Hood? Who are you? Yeah. Sino nga yung nagnanakaw, tapos binabalik sa mahirap? Ako, Pam, ang pumasok agad sa isip ko, uy, kayang magsole ng ganito kadaming pera ng isang regional director ng DPWH. What more pa kaya? Ibig sabihin, ang ganito karami kalaki ang kinita, portion pa lang yan ng isang local DPWH official. What more pa ang kinita ng isang secretary ng DPWH, ng secretary ng DBM, at higit sa lahat yung kinita ng mga proponent na katulad ng isang Sandro Marcos, Lucas Bersamin, you have to mention him. Diba? Lucas Bersamin. Bongbong Marcos, we have to mention him. Martin Romualdez. Tama naman. Kaya ang point ko, kung DPWH kumita na ng ganitong bilyong pera, what more kayong mas mga nakatataas kay Alcantara? Kasi yan, barya lang yan, di ba? Parang kasi, kumbaga sa sukli, butal na lang yan sige sa inyo na. Amin yung buo. Ayoko ng basag na bills, di ba? So ganyan. Tapos Marlon, tingnan mo, dito, ay nawala tuloy siya. Yung sentimiento lang ng isang ordinaryong tao, papakita natin. Ang sakit na ng kamay ko kakalinis dito sa Canada para makapagpadala ng pera, kukurakutin lang ninyo. Di ba? Yan ang masakit na katotohanan. Tapos, Marlon, ang sinasabi nating modern day heroes are the OFWs. Tapos ginaganyan. And then, bibigyan nyo kami ng ambassador sa pagkatao ng isang Lisa Araneta Marcos? Tama ka, no? Ganun na lang ba ang tingin nyo sa amin? Ganyan na lang bang tao ang kaya ninyong ibigay sa amin para pagkatiwalaan? Di ba? Kahit sabihin natin biro yun ng isang Bongbong Marcos, huwag mo kaming bibiruin ng pangit. Di ba? Sobra. Alungkot. Pero bago ang lahat, maraming salamat po sa aking Japanese kamote na almusal ngayon. May Japanese kamote ka pa? Ako naman, merong chicharon. Wow. Dumadami yung sponsor. Shout out. Uy, i-clear lang natin yan, Marlon, hindi sponsor yan, bigay yan. Bigay po, regalo. Parang yung collagen ni Pam, partida pa, hindi pa iniinom ni Pam yung collagen, ganyan na siya kaputi kasi built-in yun. What more? Pag ininom niya na yun. Watch out, ha? Sarap murahin ng kaibigan mo ngayong umaga, di ba? Nakakainis ka. Yung chicharon mo, Marlon, yung iba dyan, hindi yan uubusin dahil health is wealth at wala hong budget ang gobyerno para sa health sector. Pag-iingatan ho natin ang ating mga kalusugan, Marlon, magpapasko, magsha-shopping ka ng 500 peso worth of Noche Buena. Sige, tanungin kita bago tayo mas mahal pa yung dog food sa sinasabing 500 pesos na Noche Buena. Talaga ba? Totoo, Pam. Ay, si Miss Red Rose, maraming salamat po. Salamat po kay Miss Red. Miss Red Rose, favorite po kayo ni Marlon nung college. Red Horse. Red Horse. Red Horse. Alam ni Chico Kael, Pam, na ang Red Horse noon mas matapang ang gin kaysa beer. Ngayon, pantay na pa rin. Pantay na. 50-50 na ang timpla. Nakakatuloy dyan yung mga batang 80s and 90s. Hindi, Marlon, bago tayo magtapos, it's December 1 and let's say I give you 500 pesos because yan ang sinet ng DTI. Diba? At ikaw ay isang, sabihin na natin senior citizen na merong mini-maintain ng katawan. What will you buy from 500 pesos? Bilang nagluluto ka naman, na healthy Kahit gulay, mahal na pa. Sorry, wala lang ako exact na. Kahit gulay, mahal na pa. Kahit gulay. Kasya ba yung 500 sa tinola? Ang pinakamura na lang talaga ngayon, Pam, yung inumin mo, Marcos. At saka yung sisigaw na, John Vic, hindi mo pag-aari ang Pilipinas. Ang sarap nun. Talaga kung todo, ibang-iba no? Mga kabayan natin Bisaya at mga taga Mindanao na nakatira sa Cavite Province, alam nyo na kung gaano katikas ang dating gobernador nyo. Alam nyo na kung gaano katikas ang pamilya Remulla. Palastik o ano siya parang maling-maling imahe yung pinapakita mo sa taas na sa tao na angat ka sa taas. Ay angat ka sa ikaw ang pinakaangat Mali. Yeah. Ayun nga December 1, Merry Christmas to everyone. Maghanap pa rin tayo ng rason para maging masaya ngayong Disyembre at mga darating na okasyon dahil at the end of the day, it's really ourselves, Yung mga sarili natin na hindi nakadepende sa gobyerno at yung kasiyahan naman natin, nagmumula naman sa ating mga family members at sa ating mga sarili. So we bigyan ng saya, hanapan ng saya ang bawat okasyon. At naniniwala ako na anumang problema natin,
sa ating pamilya, sarili, mahal sa buhay at sa bansa, dapat naman natin ipagdiwang talaga. Ang diwa ng Kapaskuhan, higit lalo para sa mga bata. At naniniwala rin ako, Pam, dahil nasa December na tayo, medyo hupat yung issue usapin netong anomalyang ito ng sa flood control at insertion at multibilyong pisong budget ng Administrasyong Marcos. Magbabalik ang init nito ngayong January. Pero Manila natin, who knows, di ba? Mamaya lang, may ilabas uli na video, may pasabog video uli ang isang saldi ko. At Senadora Amy Marcos, marami po nag-aantay. Kailan po, bakit po bigla kayong nanahimik? Marami yung excited dun sa mga naunang pasaring nyo na may mga kaibigan kayo at dating mga kasamahan o dating mga security na nagbibigay sa inyo ng mga pruweba, dokumento o resibo na ang kapatid mo ay gumagamit ng ipinagbabawal na G. Sana po, ilabas nyo na rin po. Speaking of Senator Amy Marcos, Marlon, kahapon nagkaroon ng sunog sa Senate, and today suspended po ang session habang inaayos po ang session hall dahil nag-leak nga doon yung tubig mula sa sa pag-apula nila ng apoy diyan sa Senado. So wala hong ngayon, walang session, walang pasok actually sa Senado, Marlon. So yon, and yes everyone, maraming salamat sa inyo. Muli